Hey guys, it's me Ina and welcome back to my YouTube channel. But before anything else, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga realization ko the past few weeks, months guys, na kung bakit ba ako napabili ng bike. And you know what guys, minsan pala kapag dumadating ka na sa age na 25, 30s, ganyan, dun mo na marirealize na ang sarap palang maging bata. Ang sarap palang maging bata ulit. Alam niyo yun? And for me, siguro as a breadwinner of my family, maaga kong inabsorb, maaga kong in-embrace yung pagiging breadwinner. Naging maaga akong mag-mature, marami akong responsibilities na yun na yung tinatak ko sa isip ko na kailangan ko mag-work, kailangan ko mag-provide. Nakalimutan ko na maging bata ulit. Nakalimutan ko na maglaro. Nakalimutan ko na maging carefree, ganyan. And ngayong December na magto 25 years old na ako, na-realize ko na it's time for me to step out of my comfort zone. Well, huling beses kong naglaro ng badminton or try out ng badminton was when I was in elementary. And hindi naman ako kasi talaga sporty na tao. So, nung mga panahon na yon parang malakas lang yung loob ko na mag-try out. Pero yung sabihin mong seryosohan na laro, hindi talaga ako ma-sports. And lalo na nung nag-turn ako ng high school, na-discover ko yung journalism, crafts, arts, theater. So, na-discover ko sa sarili ko na dun pala ako nag-excel. So, yun na yung naging comfort zone ko. Parang yun na yung naging bubble ko. And then, nakalimutan ko na magkaroon ng outdoor activities, more of indoor na din yung mga ginagawa ko, lalo na nung nag-work na ako. As in, nung nag-work na ako, ang buhay ko is work. Alam niyo yun, work, linis ng bahay, sa loob ng bahay. So, andito na lang ako palagi. Guys, ang dami kong sinabi, diba? Pero alam niyo, ang pinaka bottom line talaga nito kung bakit ko binili yung bike is to explore myself, guys. Para naman ma-discover ko pa kung ano ba yung ako, 'di ba? Ano ba yung ako kung meron akong at least isa man lang na outdoor activity na nagagawa and nagiging outlet ng aking energy. So yun guys, if you are excited, mas lalo ako guys, mas excited akong ipakita sa inyo yung binili kong bike. So let's go! Okay guys, so baka nagtataka kayo kung bakit dalawa yung box na nasa likod. Kasi guys, alam nyo naman, kapag ang babaeng asawa nagpaalam, hindi yan papayagan, di ba? Pero pag ang lalaki nagpaalam, walang magagawa ang misis. Charot lang guys, pero ang totoo kasi, syempre, alam niyo naman, maalalahanin kasi ang asawa ko kaya gusto niya kapag aalis ako kasama ko siya kung kailangan or kung pwede din naman, kaya bumili din siya ng bike niya. Pero yun na, kaya dalawa yung i-unbox natin. So let's go! I would like to take this opportunity para sabihan yung mga kaparehas kong breadwinners. Mapapanganay ka man, bunso, middle child, deserve mong maging masaya, okay? And wag mong pagdamutan yung sarili mo, wag mong i-starve yung sarili mo. At times, paminsan-minsan, pwede ka namang bumili ng kahit maliit na bagay or something na sa tingin mo makakapagpasaya ng sarili mo. Lalo na gamit ang perang pinaghirapan mo. Huwag mong isipin na hindi ka deserving sumaya. This is it, pansit! So, eto na guys. This is my bike. Yung binuksan natin. Wait, last nabuksan na natin. Ito yung aking bike. Yan, 85% assembled na siya. Kasi ang alam ko magkadikit na tong ito, tsaka yan, yung last na gulong, yung gulong sa likod, and then ito na lang yung ikakabit. So, ito yung kay Jake. Hindi ko pa siya binuksan kasi sa kanya yan. So, yung akin lang yung binuksan ko. And then, may kasama siyang, nakuha ko kasi siya na may freebie. So, mamimili ka sa freebie nila. Parang yung freebie nila available is beam bag, meron ding
water bottle na holder, tapos cup, madami eh. Pero yung bike lock yung pinili ko. And Trinx yung brand nung bike. At the same time, may kasama na siyang tools. So, ayun guys. Hintayin natin si Jake para maikabit. May assemble to para makita natin kung anong itsura niya. Guys, i-assemble na kasi dumating na siya. Tapos ito, may kasama siyang manual. And then guys, ito yung iba niya pang kasama. So, ito yung pedal. Tapos yung seat. Ito yung seat. Tapos, ayan. Natanggal ko na yung isang gulong. Ayan. So, it's time na para i-assemble. Ito yung kinuha kong color, guys. Dark gray siya. So, yun. Ko sa work, mekaniko sa bahay. Guys, dun nga pala sa nabilan ko, may warranty to. On the fork rod, depending on the headset type. Tighten the screw with torque of 3 to 5 Nm or tighten the locking screw with torque of 25 Nm. So, paki-explain. Ano sabi? Sabi, install mo daw muna yung gulong dun sa fork. Okay. After mo ma-install yung gulong dun sa fork, i-install mo na yung stem sa fork and then yung handlebar dun sa stem. Pero in our case, naka-install na yung fork dun sa stem. So we just need to install the wheel and then install the handlebar. Oh, so talagang 85% talagang installed na siya, di ba? Yeah. So, ayun guys, as in yun na lang talaga yung ilalagay nyo and then ready to ride na siya. Kaya, yung 500 pesos na kapalit nung naka-assemble na sa mga physical store. So, yun, ganun lang siya kadali. Kaya, pag binili nyo siya sa online, mabilis nyo lang din siyang magagamit. Ayan na guys, dito na tayo sa seat. Hindi ko na masyadong na-videohan yung iba kasi full memory na. Pero ayan, mamaya papakita ko sa inyo. Alright guys, so for your information po, 5 flat po yung height ko. So perfect to para sa mga tao na hindi rin pinagpala ng height katulad ko. Adjustable naman yung seat, 26er po ito. And then Shimano yung kanyang brake, alloy din siya so magaan. And more information you can check on their shop online. So for me guys, this is 10 out of 10. And marirecommend ko talaga Alright to sa inyo. guys, so very quick lang, pakita ko na lang din yung bike ni Jake. Hindi ko na masyadong vinidyohan kasi nga bike naman yan. So yung model naman nung kanya is Trinx M800 27.5 alloy mountain bike din siya guys. Magaan din, and then yun nga lang mas mataas of course kasi nga yung height niya is nasa 5'7". So when it comes to color, matte yung dating nung color ng ganitong line. And then, Shimano Altus yung brake. Tapos, ano pa bang masasabi ko? Well,
Ang hindi lang nagustuhan ni Jake dito is matte yung color niya. Pero overall, okay naman daw. Gusto naman daw niya. And then, perfect din sa height niya. So, yun. In fairness, guys, for him, 9.9 out of 10 to. So, yun. Online. When it comes to price, guys, sulit na sulit. Kasi kung sa online kayo bibili, pero kung doon sa Trinks Factory outlet kayo bibili, guys, hindi to sponsored. Talagang binili ko talaga yan, guys. Nakuha ko lang siya for 8,000 kasama na yung shipping fee. So, wala ka ng ibang babayaran, wala ka ng ibang iisipin when it comes to shipping fee. And then, nakapagtanong-tanong naman ako kung magkano yung bike na yon sa physical store. Meron akong 3 bike shop na pinagtanungan. Yung una is yung sa SM. Syempre, alam naman natin pagdating sa SM, mahal na talaga siya. So, yung price sa SM is 12,500. Pero, ang sabi is naka 12% off siya. So, parang nasa 9,000, 9,500 na lang siya. Doon yan sa Bike Plus. And then, yung doon naman sa dalawang physical store na pinagtanungan ko pa na dealer din ng mga bike is nasa 9,000 and then 8,500. So, medyo mura yung 8,500. Pero kasi, syempre, pupuntahan mo pa siya. Although, yung mga yon guys, pag binili nyo, naka-assemble na siya. Unlike kapag bumili kayo sa online, 85% pa lang siya naka-assemble. Pero, kung 85% naka-assemble, tas marunong ka naman mag-assemble, or yung boyfriend mo or asawa mo pwede naman mag-assemble, yung tatay mo pwede naman mag-assemble ng bike mo, 'di ba? So, parang mas makakamura ka when it comes to price. Mas makakamura ka talaga sa online. Basta ang titingnan nyo lang, guys, is yung trusted na mga seller. And then, first time ko nakita yung Trinks Factory outlet. Lagi silang nagla-live sa TikTok. So, yun, trusted sila. And although, onti pa lang yung sold dun sa mga items nila. Pero, kung makikita nyo, guys, yung package yung talagang safe na safe. Hi guys! Thank you so much for watching this video. Nakalimutan kong mag-outro and currently nag-edit ako, so nag-video na lang ako. Anyway guys, lahat ng link ng bike, ng accessories will be on the description box below. And if you have any questions, suggestion, or kung gusto nyong mag-review ako more of about dun sa bike after magamit, just please comment down below. So, that's it guys. Don't forget to subscribe. Bye and have a nice day.